Magandang araw higit sa lahat sa dakilang sumat sa inyong mga kabayan. Mga kabayan, sa nagtatanong po no, na sinasabi nito no, nabasa ko sa Dumansang Wall, ako mga kabayan, ako po ay tinatanong ko sa iba kung bibigyan ko ba kayo ng pansin dito. No? Sinasabi naman pagbigyan talaga ito ng pansin. So ibig sabihin po, nagmula sa puso niyo yung pong mga katanungan niyo dito. Kung magkano po ba ang dapat ibigay niyo sa pastor. No? Ito yung nabasa na dumaan sa aking wall. No? Ito yung aking nabasa. Kasi sinabi nyo, umalis kayo sa Katoliko, no? Magkano ba dapat ang ibigay nyo sa pastor? So ganito mga kabayan, no? Upang munawaan nyo, wala po kayo dapat ibibigay, no? Wala po talaga, no? Kasi kung sinusunod po niyo ang Mesiyas, no, sa kanyang pangangaral, ay wala po kayong dapat ibigay rito, no? Kasi ang sinasabi ng Mesiyas dito, pagalingin ng pagalingin yung mga may sakit at buhayin yung mga patay, no? At saka maliban dito, no? Wala po talagang sinasabi pa talaga ng Panginoon na ibinigay naman sa inyo ng libre, serbisyo niyo ng libre, no? No, ito po yung masabi ko sa inyo, wala po talagang katotohanan itong abuluyan na ito. Itong abuluyan mga kabayan, panahon to ni Moises. Sa panahon ni Panginoong Mesiyas, wala na po ito, no? Wala na po talaga ito mga kabayan. Dahil po yan lang po ang tinuturo ng Panginoong Mesiyas na mangaral, no? Ay pangaral, no? At ipangaral po ng libre kasi ibinigay naman ng libre. So ganun po, lahat po talaga walang bayad, no? At sa totoo lang po, ang katotohanan dito po, bawal po ang religion, bawal po ang mga kabayan, yung simbahan, no? Yun po ang katotohanan. Dahil po ang katotohanan dito mga kabayan, at tinuturo po dito, dumalangin po kayo sa loob ng inyong kwarto, no? Isarado nyo po ang pinto. Yun po ang katotohanan dito. So mga kabayan, ito po ay wala pong katotohanan, no? Lahat man itong mga pastor, ministro, o pari, wala pong katotohanan ito lahat mga kabayan. O pag nyo, sabihin ko sa inyo, ihayag ko po sa inyong katotohanan. Dahil po ang utos dito mga kabayan, ano lang, no? Binigay sa inyo ang libre ay iserbisyo ng libre, no? So yun po ang katotohanan dito mga kabayan. Huwag po kayong magpadala noong sinabi ni Pablo, no? Na kung saan-saan si Pablo makakarating, humihingi siya ng tulong, no? Kaya itulong sa mga ganito, no? Okay naman yung humihingi ng tulong mga kabayan, at least walang abuluyan, no? Pero hindi pa rin maligtas si Pablo dito mga kabayan. Sinasabi ng Ama na wala pa rin kaligtasan dahil po ay hindi po yan inutusan si Pablo. At yan po ang katotohanan. Mga kabayan, ang inutusan dito po no, bago si Panginoong Mesiyas, no? Nandito pa sa lupa, ang inutusan dito na wala rin pong religion at wala rin pong abuluyan. Walang religion, walang isimbahan. Ang sinasabi ng Mesiyas mga kabayan, kung talagang sumusunod talaga kayo ng Mesiyas, sa Mesiyas, ang sinasabi niya, Pedro, mahal mo ba ako? Ang tanong ng Panginoong Mesiyas. Opo, mahal ko kayo, Panginoon. Tapos 3 beses nagtanong dito ang Panginoong Mesiyas kung mahal ba niya, mahal ba ni Pedro ang Panginoong Mesiyas. Opo, nalungkot dito si Pedro, di ba? Nalungkot siya kasi alam naman ng Panginoon na mahal ni Pedro ang Panginoon, no? Alam naman, pero ngunit 3 beses siya tinanong dito, kaya nalungkot si Pedro dito, no? Ito po ang sabihin ko sa inyo ang katotohanan. Anong sinabi ni Panginoong Mesiyas? Mahal mo ba ako, Pedro? Sabi niya, alam mo naman yan, Panginoon. Ang sabi niya, pakainin mo aking mga tupa. Ano bang ibig sabihin pakainin mo ang aking mga tupa? Ibig sabihin dito mga kabayan, papangaralan yung ng tao, mga tao ng Diyos na hindi pa napapangaralan. Ito po yung ibig sabihin nito. Walang sinabing pakainin mo yung mga tupa at singilin mo sila sa pinapakain mo. Wala, no? Walang sinasabi rito. Ang sinasabi, pakainin mo aking mga tupa, ibig sabihin nito, katubas ito, pakainin mo aking mga tupa, ang ibig sabihin nito, pangaralan niya po yung mga tao, no? Ng mga tao ng dakilang Diyos Ama na hindi pa napapangaralan. Pero walang pinag-usapan ito, bayaran yung pinapakain. Ibig sabihin yung pinapangaral, pabayaran. Wala po, no? Malinaw po ito. Upang maunawaan nyo mga kabayan. So, kahit ano pong gagawin nyo mga kabayan, kung saan kayo magsisimba, magkuan, wala po kayong kaligtasan dyan dahil di yan po ang bilin, kundi dumalangin lang po sa ating dakilang Diyos Ama, no? Sa loob ng kwarto, higit sa lahat, no? Ayun po mga kabayan, ulit-ulit po ito, no? Kasi po, pag sa simbahan po, makausap nyo po ba ang ating dakilang Diyos Ama pag dumalangin po kayo sa simbahan? Hindi nyo po makausap mga kabayan. Kailanman, wala pang di pa nakausap ng dakilang Diyos Ama ang nagsisimba. Ayan po ang katotohanan, masabi ko sa inyo, no?
Pero sa mga taong dumadalangin sa loob ng kanyang kwarto, mga kabayan, nakakausap nila ang Diyos. Marami na nagpapatunay dito, mga kabayan, no? Kahit si Kuan, kahit ang silang Daniel, no, si Daniel, no, panahon ni Daniel, no, nakakausap niya ang ating dakilang Diyos, no, o anghel, no, na pinadala ng ating Diyos Ama, no, makakausap niya. Sa simbahan, mayroon po ba kayong kahit sinong mayroon bang makausap niyo po ba ang mga anghel o ang dakilang inuutosan ng dakilang Diyos Ama, ang sugo ng dakilang Diyos Ama? Kung sa simbahan kayo, wala pong mangyayaring ganito, no? Sabihin ko sa inyo, dumalangin kayo sa loob niyong kwarto. Ito po ang tandaan ninyo upang makausap niyo po ang ating dakilang Diyos Ama, no? Kausapin niyo po, no? Ating dakilang Diyos makausap niyo at ang ating Mesiyas, no? Dumalangin po kayo, wag po kayo sa simbahan kaya hindi po mangyayari yung mga ganitong usapin kasi po wala po talaga ito sa utos, no? Yung magsimbahan, magreligion, wala po talaga ito upang maunawaan niyo, mga kabayan, no? Kung sinasabi nyo, tinatanong nyo kung magkano, wala po talaga yung ibibigay dito kahit piso, wala po kayo ibibigay sa pastor, ministro, or mga pari, wala po talaga yung ibibigay dito. Dahil po itong utos nito, mga kabayan, panahon po ito ni Moises, sa panahon ni Panginoong Mesiyas ay wala na po ito, no? Iserbisyo, no? Iserbisyo mo talaga kasi tinanggap mo ng libre, iserbisyo mo ng libre. Ito po yung katotohanan upang munawaan ninyo. No, wala po talagang religion, wala po talagang mga kabayan, wala po talagang simbahan upang munawaan ninyo. So, kung ibig nyong maligtas, kumalas na kayo, no, sa mga simbahan na kung saan kayo nakaanib, na saan kayo saan kayong sikta. Saan kayong sikta nakapasok. Kumalas na po kayo dyan. Dumalangin po kayo sa loob ng inyong bahay araw-araw upang munawan niyo. Kung ibig niyo pong maligtas, ayun po ang masabi ko sa inyo. Dahil po dyan sa sinasabi ninyong simbahan, wala po kayong kaligtasan dyan. Wala po talaga, no? Wala naman pong pinagkalooban, mga kabayan, ng kapangyarihan ng Ama o tamang message ng Ama na nasa simbahan. Wala po talaga. Pero karamihan po nasa dumalangin sa loob ng bahay, yun po ang pinagkalubuan ng dakilang ating Diyos Ama ng kanyang banal na espiritu at kanyang mga anghel na mga sinugo, no, para sa isang taong dumalangin sa kanya. Ito po yung masabi ko sa inyo. Kaya kukunan natin ng sample ito si Daniel na laging panalanginin siya, no, makausap niya ang Ama, naibigay sa kanya yung sa mga panaginip, kung ano ang ibig sabihin ng mga panaginip, no? So ito, alam nyo po yan, mga kabayan, ito po yung masabi ko sa inyo, ito po yung katotohanan, no? Kung sabihin nyo po na sa religion po, wala po talaga kaligtasan dyan. Ako na mismo magsabi sa inyo kasi yan ang sinasabi ng Ama, no? Yun po ang katotohanan. Ang abuloy po ba, itinatanong ko po sa Ama kung ito po ba ay nakakatulong po sa mga messenger na sa dakila nating Diyos Ama, no? Ay wala po siyang ganitong messenger, yung simbahan. Wala po, mga kabayan, yung mga ministro, pastor o pari, no, wala po yan kasi ang bilin lang po talaga ng Mesiyas ay ipangaral, no, ipangaral ang kanyang salita at wala pong religion na itayo dito at wala pong abuluyan dito, no. Si Pedro nga last na sinabihan niya, napakainin ang kanyang mga tupa, no. Ibig sabihin dito, pangaralan ang mga tupa na ang mga tao ng Diyos na hindi pa napangaralan. Ay ibig sabihin dito, walang sinasabi na Pedro, pakainin mo ako yung tupa at singilin mo sa pinapakain mo. Walang ganito, walang ganun, mga kabayan, upang manawan nyo. Ito, mga kabayan, taliwas po talaga ito, no. Hindi sinasabi ng mga religion, lahat ng religion, no, sinasabi ng lahat ng religion na sila po daw ay naglingkod sa dakilang Mesiyas at sa ating Diyos Ama. Hindi po totoo. Sinasabi ng Ama, hindi po totoo, no. Dahil po ang kanila pong tiyan, ang kanilang sinusunod, no, ang kanila pong tiyan, ang kanilang susunod na mag-ano sila, no, mangangaral sila para gagawin lang pagkain o business ito, no, mga kabayan. Ayun po ang katotohanan. Hindi po ang aral ng Panginoong Mesiyas dito ang susunod, mga kabayan, kundi ang kanila pong mga tiyan, no, ang kanilang mga tiyan na para makalamon sila, mangaral sila. Hindi po yan ang pakay ng ating Mesiyas, no, kundi ang pakay ng ating Mesiyas ay mapangaralan ang lahat ng tao sa buong mundo sa salita ng Diyos. Si Pedro ang binilinan dito, napakainin mo ang aking mga tupa. Ang ibig sabihin nito ay pangaralan mo ang mga tao, ang lahat ng tao ng Diyos, no? Walang singilan dito, walang religion na itatayo, walang simbahan, no? Pakainin mo. Pedro, mahal mo ba ako? Pakainin mo ang aking mga tupa. Ayun po ang masabi ko sa inyo. So, sa ibig lang pong maligtas, ito po yung gagawin ninyo. Sumiparit kayo, iwanan niyo yung mga religion ninyo. Yung ibig maligtas, iwanan niyo po yung mga religion ninyo kasi bawal po talaga yan sa dakilang Diyos Ama ang religion. Bawal po talaga yan. Ang
simbahan. Ayan po ang katotohanan. Dahil po, kung Mesiyas po ang sinusunod ninyo, kasi last na propeta si ang Mesiyas, ito po yung masabi ko sa inyo, no? Kasi siya po ang last na propeta. Ito po yung masabi ko sa inyo mga kabayan, na hindi nyo po sinusunod ang Mesiyas. Sinusunod niyo yung sarili niyo, ang mga tiyan niyo sinusunod niyo, na paano kayo makalamon sa pamamagitan ng salita ng Diyos. So, wala po ito, no? Hindi po ganito ang utos ng ating Panginoong Mesiyas, na ito po ay ng biruan tinutulan ng Ama, yung pagreligion at saka simbahan upang maunawa ninyo. So sa ibig lang po itong maligtas. So sa hindi po ibig maligtas mga kabayan, so manatili po kayo sa inyong religion. Kung saan kayo nakaanib, doon lang po kayo manatili. Ayun. Pero sa ibig maligtas mga kabayan, sumiparit na kayo dyan, dumalangin na kayo sa loob ng inyong kwarto upang magiging malapit kayo sa Ama. Kasi ang Ama, pag dumalangin kayo sa loob ng kwarto, nagpapadala yan ng messenger, no? Nagpapadala ng mensahero yan, mga anghel, no? O ang banal na espiritu, no? Nasa tao ang banal na espiritu. Kung talagang dumalangin kayo sa ating dakilang Diyos Ama sa loob ng kwarto, ay nasa inyo po ang makuha nyo po yan, makamit nyo po yung banal na espiritu na bumula sa Ama. Alam nyo po yung dapat nyong gawin. Paano maka-Diyos, makatao, no? So ang kaligtasan mga kabayan, pag-ibig lang, no? Ang pag-ibig mga kabayan, napakalawak nito pero hindi ito tinuturo, no? Ano bang kaligtasan niyo dyan sa religion? Wala, hindi tinuturo yung pag-ibig. Ay, ito yung masabi ko sa inyo, hindi tinuturo ang pag-ibig dyan. Ang sinasabi ng Panginoong Mesiyas dyan, ang kaligtasan, ito lang, ang pag-ibig lang mga kabayan. Ibigin mo, higit sa ating dakilang Diyos Ama, at saka ang kapwa mo tao. Yan lang po ang kaligtasan. Alam mo pa ba ang pag-ibig sa dakilang ating Diyos Ama? Ibig sabihin dito, lilinawin ko sa inyo, oras-oras, minuto-minuto tayo bumabanggit sa ating, tumatawag sa ating dakilang Diyos Ama. Yan po ang ibig sabihin. Hindi lang yung araw ng pagsimba. Ayun ang ibig sabihin ng ibigin natin dakilang Diyos Ama na higit sa lahat, no? At ang ibigin natin ating kapwa-tao. Ano pa po ba pag-ibig sa kapwa-tao? Pag-ibig sa kapwa-tao mga kabayan, handa kang tumulong, no? Kung saan yung mahirap, kung may pantulong ka, tumulong ka sa mga ospital, tumulong ka sa mga nakakulong, no? O lahat man anong kuan, ito po ay gawain po ng pag-ibig. Ito lang po yung kaligtasan, ayun ang katotohanan. Wala po diyan sa pagreligion na yan kasi ang binubuhay niyo diyan, mga pastor, pare, lahat po, mga mga kabayan, mga ministro. Yan lang po talaga ang masabi ko sa inyo, pagmunawaan ninyo. Wala po diyan ang kaligtasan, wala po. Dahil ang kaligtasan po mga kabayan, nasa pag-ibig lang. Pag-ibig lang po talaga, no? Lahat po, handa po kayo sa pamimigay. Ito po yung masabi ko sa inyo, maging handa po tayong lahat sa pamimigay kung ano mang itutulong natin mga kabayan. Ako sa akin mga kabayan, aminin ko na sa inyo, ako isang napakahirap na tao. Pobre mga kabayan. Halos nga rin walang kinakain. Ito yung masabi ko sa inyo. Pero ang kuan ko mga kabayan, ang papel ko ay malaki-laki ito para sa akin yung responsibilidad ko, pero sa Ama ito ay katiting lang ito na pinagkaloob sa akin na responsibilidad. Malaki ito para sa akin. Para sa akin na sobrang laki na ito. At ito yung napakalaking kayaman na pinagkaloob sa atin ng dakilang Diyos Ama. Alam nyo naman ang pinagkaloob sa atin ng pinagkaloob sa akin ng ating dakilang Diyos Ama, ito po yung pangalagaan, no? Ang sanlibutan na hindi man maubos yung kasamaan, at least mabawasan, no? Yung pagbaklas ng kapangyarihan ng kasamaan sa buong universe at sa buong mundo, no? Ayun po ang responsibilidad ko. Mga kabayan, ito po yung aking papel na kasi sinasabi nila, no? Sinasabi nila dyan, napatay daw ang pananampalataya kung walang gawa. So, mga kabayan, para sa akin, kung sa tao lang nagawa, no? Kung sa tao lang, no? Ito yung sabihin ko sa inyo, sobra-sobra na yung gawa ko. Bakit? Nanggagamot ako ng buong mundo, pinapagamot ng Diyos Ama ang buong mundo, baklas ng dakilang Diyos Ama ang kapangyarihan, ang kasamaan sa buong universe, buong mundo, no? So, para sa akin po, malaki na rin po ito, pero sa Ama ito ay napakaliit pa ito, no? Napakaliit katiting lang po ito sa Ama. Ito po yung masabi ko sa inyo. So patay ang pananampalataya mga kabayan kung walang gawa, no? Ito po yung sabi ko sa inyo. Kayo mananampalataya sa ating dakilang Diyos Ama, may halimbawa, yung hiwalay kayo iwanan nyo na yung religion kung gusto nyo maligtas. So halimbawa, isisipad kayo sa religion. So ngunit naman, ito naman yung gagawin nyo kung mayroon kayong maitutulong. Kung mayroon kayong maitutulong, no? So ito naman yung gagawin nyo. Pumunta kayo sa isang lugar na napasaan yung napakamahirap na lugar, doon kayo tumulong. Kung mayroon kayong itutulong na pinansyal o mga pagkain, ito po yung gagawin ninyo, no? At saka kayo na rin pong tumutulong na sa mga mahihirap,
ihayag nyo rin po ang salita nating dakilang Diyos Ama, no? Na kailangan dumalangin po tayo araw-araw, no? Ganun po, no? At mag-ano po tayo, no? Kailangan po natin lumapit sa ating Ama araw-araw, dumalangin tayo sa ating kwarto. Ihayag nyo rin po kahit kapiraso lang po yung salita ng Diyos, dahil po ang kaligtasan ay sinasabi ng Ama. Mga kabayan, ito po yung masabi ko sa inyo dahil hihimayin ko po talaga sana, no? Ang kuan, no? Ang Biblia ng dahil po ay upang ihayag ko sa inyo yung alin lang po dapat ang ipangaral, no? Pero sinasabi ng Ama, wag na daw himayin, no? Kung kaya naman daw, wag na lang himayin, kundi ang ituro lang yung kaligtasan, dahil ang sabi ng Ama, ang kaligtasan ay pag-ibig lang naman, no? Di naman kailangan himayin ang Bible. Ayan ang sinasabi ng Ama. Tinuturo ba ito? Hindi ito tinuturo ng mga religion, no? Sa tagal kong religion, nagmula ko sa Katoliko, sobrang tagal ko. Walang tinuturong pag-ibig. Sa tagal ko sa born again, 1 taon, 3 taon ako yata sa born again. Walang ituturong pag-ibig. Sa kuan po, sa iglesia po, napakatagal, 16 years, walang itinuturong pag-ibig. Wala po. Ang tinuturo po dyan ay kuan lang, no? Tawag nito yung maraming bawal, no? Ayun po lang yung bawal mo gumawa ng ganito, no? Bawal, no? So, pero yung pag-ibig po na sinasabi, yung ibig sabihin na dumalangin tayo sa ating dakilang Diyos araw-araw, every seconds, every minute, ito yung pag-ibig na sinasabi, ibigin mo, nagisat ang ating dakilang Diyos Ama. Kasi ibigin nga siya ng buong lakas, no? Buong puso, buong pag-iisip, buong lakas. So, ibig sabihin mga kabayan, walang patid na kuan dito, walang patid na oras o bakanting minuto dito, no? Pag ganito ang utos, no? Yun po ang at ibigin mo ang kapwa-tao. Yung pag-ibig sa kapwa-tao mga kabayan, ito na yung pananampalataya na may kaakibat na gawa. Ito yung kaligtasan. Tumulong po kayo, may dapat kayo itutulong, no? Kung may halimbawa po may mga kuan kayo, may mga itutulong kayo kung ano pang dapat niyo itutulong nyo na dapat niyo itulong sa mga kapwa natin tao, ay tumulong po kayo. Kasi ako, hinahayag ko po sa inyo, ang pananampalataya ko ay ito po ay hindi nagmula sa tao, ito ko aking pananampalataya kundi nagmula sa Ama. Dahil ang pinapagampanan sa aking Ama rito na ang buong universe o buong mundo, no? Manggamot at baklasan ang kapangyarihan si Satanas sa buong mundo o buong universe. Ayun po ang katotohanan mga kabayan, no? Kasi magkaiba itong buong mundo mga kabayan o buong universe, no? Kasi ang pagkaalam ko sa sinasabi sa eskwelahan, pag sinabing buong universe, buong mundo na, hindi po. Siparit sa Ama, siparit ito. Ang universe po, kalahati lang sa himpapawid papuntang taas. Ang buong mundo po, kalahati din po sa baba papuntang lupa. Ayun po ang buong mundo. Pero sa eskwelahan mga kabayan, pag sinabing buong mundo, buong universe no? Parang ganun no? Hindi. Sa Diyos Ama, hindi. Hati-hati. Iba yung buong mundo, iba yung buong universe, no? Sa Ama, no? Kasi pag baklasan ng Ama yung buong universe, so ang taga-himpapawid lang po ng kasamaan ang nabaklasan ng kasamaan. Hindi kasama yung tagalupa. Ayun po ang sasabihin ko sa inyo, pangunawaan ninyo. So magkaiba po ang eskwelahan sa dakila na sa Ama. Magkaiba po. Magkaiba po talaga. Kung tama yung sinasabi ko, no? Pero kung hindi tama yung sinasabi ko, paki-comment nyo lang po. Pero yun ang binigay sa akin ng Ama, iba yung buong universe, kalahati sa himpapawid papuntang taas at kalahati sa himpapawid papuntang lupa. Ayun po ang pagkaintindi, yun po ang aking alam, no? Mga kabayan, kasi magkaiba po ang buong universe sa dakilang Ama, magkaiba po ang buong mundo. Yun po ang kasasabihin ko sa inyo, no? Ayun po ang masabi ko sa inyo upang unawaan ninyo. So, mga kabayan, sana po maunawaan ninyo kung ibig nyo pong maligtas, sumiparit na po kayo sa anumang klaseng religion. Sumiparit na po kayo dyan. Ayun po ang katotohanan, no? Kasi po, pinagbabawal po talaga ng Ama yung religion o abuluyan, no? Sa tanong ninyo, kung magkano wala po kayo dapat ibibigay kahit piso, wala po talaga. Ayun po ang masabi ko sa inyo, kung ibig nyo pong maligtas. So mga kabayan, hanggang dito na, no? Magandang araw sa lahat sa ating dakilang Diyos at sa inyo lahat mga kabayan.